Ideal Stain Away Formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion tuwing linggo alas 3 ng hapon dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. Lunas. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang Lunas, 1 oras na talakayan tungkol sa ating health. Sa ating kalusugan, kasama po ninyo, Cheska San Diego Bobadilla. At sa 1 oras na discussion, syempre kapartner po natin tuwing Monday ang MX3 Natural Supplements. At kapag MX3, kasama na natin ang ating medical doctor. Ipakilala ko na si Dr. Edwin Biendoc. Isang magandang gabi po sa inyo. Magandang Pebrerong gabi pa rin po. Sa mga nakikinig sa atin, magandang gabi rin po. Ayan. At dahil February, although
whole year round, pinag-uusapan naman natin ang ating kalusugan din ng heart. Kumbaga binibigyan natin ng mas eksaktong atensyon, Doc, no? Yung mga kondisyon na may kinalaman sa puso. Yan ay isa sa mga pag-uusapan natin ngayong gabi sa ating episode. O, tama po. Pero baka mamaya, mga nakikinig sa atin, ang akala nilang usapang puso, pag-ibig o kaya emosyon. Doon po tayo sa sa biological problem. Oo. So, ikaw man ay taken or single, heartbroken. Pwede ka Pinag-usapan na natin yun Oo, broken kasi- heart syndrome Yes, nung nakaraang episode. So ngayon pag-uusapan naman natin ay isang condition din na alamin natin kay Doc kung bata lang ba ang nagkakaroon ng ganito or nadidetect siya habang bata at dala-dala mo na ba ito hanggang paglaki? Ito ho yung rheumatic heart disease or rheumatic heart disease. Kung meron po kayong katanungan, meron po tayong hotline number 0918-8888-693. Ulitin ko po ang number 0918-8888-693 at pwede rin po kayo sa Facebook MX3 Natural Supplements. Hanapin nyo rin kami ni Doc online. Kami po ay may Facebook. Hanapin nyo po Cheska San Diego Bobadilla. Yung sa'yo naman, Doc. Pangalan ko lang po, Edwin A. Bien. Yun, siguro umpisa na natin, Doc, kasi mahaba-habang question and answer ito dahil hindi naman normally pinag-uusapan itong rheumatic heart disease o heart problem, Doc. Ang dahilan kaya napili natin itong pag-usapan ngayon. Kasi last time, nung tinalakay natin tungkol sa puso, may mga nagte-text sa akin na matanda lang ba ang nagkakaroon ng sakit sa puso? So ngayon, gusto ko pong banggitin sa inyo na yung mga elementary age po na mga kabataan ay mayroon ding kondisyon na nauuwi sa sakit sa puso. Okay. At ito ay maaaring dala ng kanilang kapaligiran. So although tayo po ay nasa radyo, kung kayo naman po ay nakikinig sa ating Facebook and YouTube later on, may pictures po akong pinadala na pwede bang ipakita natin, Miss Chess? Sige, Doc, may mga visuals tayo na i-share. Kung hindi po kayo naka-radyo, i-explain na lang namin ni Doc. At i-describe, di ba, yung ating pinupost. Halimbawa, ito, Doc, na naka-flash sa ating screen. Parang yung scenario na ito, medyo common na rin sa atin, Doc. Yung mga estudyanteng pumapasok sa paaralan kahit bumabaha sa mismong paaralan, Doc. Opo. Maraming ganyang paaralan. Hindi lamang sa syudad, kahit na sa mga probinsya. Ano kayang dahilan nito? Yung flood control ba ito o ano? Pero talagang ang pagkakaroon po ng malakas sa pag-ulan, nagdudulot ng pagbabaha, at sa pagbabaha, may dala-dala pong mga karamdaman na pwedeng maapektuhan yung mga estudyante natin. Okay. At isa na po roon yung nandun sa ating picture number 2. Okay. Ito po So ay isang uri ng mikrobyo. Yes, ang nakalagay dito, Streptococcus bacteria. Ano ito, Doc? Ito ay maraming klase kasi ang bakterya. Okay, napili lang ng Streptococcus yung picture na ito kasi ang itsura po niya para siyang longganisang vegan na nakapila. So isipin nyo yung longganisa, halimbawa 100, pero nakapila siya. Ganun ang itsura ng Streptococcus. Maliliit yun, hindi kaya ng mata natin, pero nakikita yun sa microscope at ito ay naninirahan sa katawan ng batang estudyante. Okay. Ito ay nakukuha sa baha lang ba, Doc? Ay hindi, nakukuha nga ito sa dumi ng kapaligiran at pwede kang mahawa ng person to person. Okay. So kaklase mo, hindi mo alam, sinisipon, inuubo, kala mo, baliwala lang. Oo. Natalansakan ka o kaya yung panyo niya nahawakan mo na may plema. So pwede kang mahawa ng mikrobyong Streptococcus. Okay. Okay, ngayon, alam mo naman yung mga bata ayaw nag-a-absent yan Hindi mo ba napupuna? Yung mga bata ayaw nag-a-absent kahit na ulan ng ulan o may bagyo. Unang-una yan, Doc, kasi siguro masipag talaga mag-aral. Pangalawa, mamimiss nila yung mga kaklase o yung crush nila.
Actually, doon tayo sa pangalawa eh. Yung crush pala, no? Oh, tsaka yung pangatlo, yun ang nauna. Yung takot mo ba na baka mamaya may assignment na hindi mo alam. Yung gano'n, di Ma-miss ba? out mo. Oo, ma-miss out mo yun. Okay. Pero I remember talaga yung mga kabataan ayaw nag-absent niyan. So may sakit man, depende na ngayon sa teacher, dapat pala pinauuwi nila ang may sakit. Mhm. Kung hindi naman, naaawa sila dahil baka baha sa labas, dapat siguro nakamaskara o inilalayo na lang. Aha. Kasi pwedeng magkaroon naman sila nung mataas na lagnat na kamukha na sa picture number 3 natin. Okay. Ito yung temperatura based on taas, kung ano yung paano siya mini-measure at saka basihan ba ito, Doc, nung kung gaano nakagrabe yung kanilang infection? Opo, alam mo naman ang mga magulang, hanggat hindi umaakit ng 40 o kaya tumitirik na yung mata o kinukumbulsyon na, Oo. ayaw nilang dadalahin sa doktor yung anak nila eh. Mhm. So hindi po dapat yon kasi dito sa picture na to makikita nyo no, na kapag mataas na sa 5 years old ang bata, ibig sabihin nasa grade 1 na at umabot ng 39 o kahit na 38.9 pa lang, dapat ito nagpapadoktor na. Huwag nyo pong hayaan na mag-40. Okay. So, yung susunod, Doc, manifestations. Kasi hindi lang naman yung pag-init ng temperatura o ng katawan ang basihan, Doc. Yes. Din nilalagnat na. Mhm. Pangalawa nang mararamdaman itong anak po ninyo. Parang masakit ang lalamunan. Okay. Bilang magulang, matuto po kayo, kumuha kayo ng kutsarita, yung hawakan na parte, itutulak nyo dahan-dahan, hindi malakas. Yung dila pababa, at gamitin nyo yung ilaw ng cellphone nyo. Kung wala kayong flashlight, sinagan po ninyo yung lalamunan. Okay. May makikita po kayo doon sa kaliwat kanan na parang bilog. Kumbaga parang kalahating lansones. Bilog yun kaliwat kanan. Ang tawag doon tonsils. Mhm. Pag namumula-mula lang, huwag kayong masyadong matakot. Baka ito ay viral infection lang. Mhm. Viral tonsillitis. Yan. Okay. Pero kapag nakakita po kayo ng parang gumuguhit na mga kulay puti doon sa tonsils, kaliwat kanan, hindi na po ito viral. Bacterial na ito. Tsaka parang magang-maga, Doc, ano? Maga. At saka yung puting yon, plema yon na malagkit na hindi matanggal-tanggal. Okay. Yan ba ay Masakit. sumasakit, kumakati, at nahihirapan bang lumunok, Doc? Mahirap lumunok. Masakit lumunok. Mhm. Minsan huminga. So yung lagnat napakataas. May kulani na sa leeg o sa kanan. Kaliwat kanan ng kanyang leeg. Pwede po yun. Okay. At ito, yung tinatawag na nating streptococcal sore throat. Bacteria po ang streptococcus. Mhm. At kung akala po ninyo, doon lang sa throat natin, sa labi o yung mga singaw-singaw, ang manifestation niyan, nilalagnat pero may sugat-sugat din sa katawan. Yan po ang pag-uusapan natin sa ating pagbabalik. Part ba talaga ito o konektado ba talaga ito sa ating pinag-uusapan? Kasama po natin si Dr. Edwin Bien. Babalikan natin ang discussion matapos lamang po ang ilang paalala. Ito po ang programang Lunas. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New
Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Talang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa ating programang Lunas, Rheumatic Heart Disease, ang ating pinag-uusapan. Ito yung ating topic ha, yung na-diagnose kayo ng may kinalaman sa puso, rheumatic heart disease po ang tawag dyan. Bata lang ba nagkakaroon? Matanda rin ba? At sabi ni Doc, may exposure
lalo ang mga kabataan kasi nakakahawa pala ito, baka nakukuha nila sa environment. Ang manifestation, pinaliwanag ni Doc, mayroong pagtaas ng temperatura, nilalagnat ng mataas, may sumasakit na tonsils o throat. Bahagi yan ng mga sintomas. Pero Doc, nababanggit din natin na may kinalaman ba yung mga parang mga sugat-sugat sa katawan sa streptococcal infection na ito? Opo, kasi bukod sa lalamunan, pwede ring ma-infection nito ang balat, no? So kung may mga sugat-sugat sa balat at ito naman ay mahawakan din ng iba, pwede rin siyang mahawa nung mikrobyong ito. Kaya medyo ano po ito medyo mabilis kumalat na uri ng karamdaman o bacterial infection sa kabataan, lalong-lalo na kung congested, masyadong marami sa kwarto. So kapag dinala po ninyo sa doktor ang pasyenteng ito, ang unang gagawin po ng doktor ay kumuha ng throat swab. Yung throat swab po ano yun mayroong cotton buds na hawakan. Susundutin po namin yung yung lalamunan kung saan may puti-puti. Tapos yung makukuha po namin doon na parang pasensya na sa kumakain parang puting nana. Lalagyan namin sa test tube, ipapadala namin sa laboratorio at sa laboratorio ito po ay ihahagod sa isang tinatawag namin agar plate. Okay. Ang salamin na mayroong parang culture media kung saan binubuhay ang mikrobyo. Yung tutubo po roon nandito ngayon sa picture number 6. Okay, yung nasa na siya, laboratory dish, parang ganon, Doc. O Petri dish. Kung Petri dish, okay. At kung makikita nyo, may puti-puting mga nandoon. Kapag kinuha namin yung puti-puting yun yung bahay ng mikrobyo, ilalagay under the microscope. At ito na, makikita nyo kamukha ng sabi ko, para siyang longganisang magkakasunod-sunod. Ngayon, nag-aalala po kami doon dahil una, pwedeng lumala po ito Pangalawa, kung hindi ninyo na ipadiagnose sa doktor, baka mamaya magkaroon ng komplikasyon. So itong ganito, Doc, kung naipatest, paano kung hindi na ipapatest yung mga meron palang sintomas? Sabi mo pwedeng makahawa, baka kung ilan silang magkakapatid or magkakaeskwela, Doc, posibleng kumalat na yan. Lalo na kung nasa malayong lugar kayo. Malapit na mga laboratorio kasi until the present time ganun po health center pero hindi naman laging equipped ang health center para mag-laboratory exam. So yung simpleng streptococcal infection pwede po ngayong mauwi sa tinatawag na rheumatic fever. Okay. Alam mo kaya magandang talakayan to, nagkaganito ako Ikaw, Doc, mismo? Oo, nung bata ako. Tanda ako. Kinder. Hindi pa ako grade 1 noon Kinder pa lang. So ang edad ko noon between 4 to 5 years old. Okay. Naramdaman ko yung mga sore throat na to. Dahil simple lang ang buhay natin noong araw, ang gamot ay gargle ng mainit na tubig na may asin. Yun lang. Sabi sa akin ng magulang ko, ng nanay ko particularly. So, asin lang ako ng asin. Ang nagtataka siya dahil pabalik-balik. Oo, hindi nawawala. Mawawala sandali, babalik. So, pero nilalagnat ka din, Doc? Lalagnatin ako. At nakurot pa ako kasi ang tawag sa akin. Kaya ka nilalagnat kasi nagpapapawis ka sa labas Okay. Nagtutumbang preso ka. So, yun. Ngayon, eto na yung naramdaman ko. Ang sakit ng aking sakong, tuhod, at saka siko. Ay, yung mga joints. Mga joints. Sumasakit na. O di para kang rheumatic heart disease, Doc? Yun na nga, rheumatic fever pa lang. Okay. Masakit na ang kasukasuan. Mataas na ang lagnat. Tapos yung sore throat, pabalik-balik na parang ang hapdi-hapdi na. So nangangayayat ako kasi hindi ako makakain.
sinisisi naman ako na dahil daw umiinom ako ng malamig na tubig. At Okay. hindi nila alam na maaaring nakuha ko na ngayon sa aking paaralan. Mm. Public lang naman kasi yung aking elementary school. Hello there sa mga taga Francisco Balagtas Elementary School. Ibig sabihin marami kasing estudyante, Doc. Parang libo-libo yata kami doon. Oo. Kasi pag flag ceremony, puno yung yung quadrangle no? Mm-mm. Anyway, yan. Siguro dahil bumibili rin ako sa labas ng sa malamig, no? Hindi naman uso yung pinaguhugasan yung yung baso na sa malamig. Wala Well, pa anyway, siguro, Doc, mga disposable halos nun, no? Wala pa. Yung baso noong araw, yung siguro 1/2 inch ang kapal. Mm. Yung sobrang kapal na pag binato mo sa semento, basag yung semento. Buo pa rin yung baso. Buo yung baso. Ganun talaga yun noong araw. At hinuhugasan lang. Buti kung hinuhugasan yun. Baka Ay, grabe naman, Doc. tamo ha, nakakariton siya. Tinutulak lang niya sa harap ng paaralan. Saan siya maghuhugas? Wala man. Siguro meron siyang tubig sa balde sa ilalim ng kanyang paninda. Pero Kinakanaw lang. Kinakanaw lang. Naku, di kung may sakit ka nga, hawa-hawa na yan. Well, anyway, yun ang nga nangyari sa akin. Mm. So, eto na. Sumakit ang aking kasukasuan. Sa gabi, namimilipit ako. Pinapinihimas nila ng Tiger Balm at kung ano-ano pa. Masakit yung aking lalamunan. Tapos, naramdaman ko na yung puso ko kumakalabog na. Mm. Yon. So, napilitan silang ipadala ako sa Jose Reyes Hospital. Okay, para ipa-check up na. Papacheck up ako. Ang ginawa naman ng doktor doon, nag-ECG sa akin. So, may picture number 8 tayo. Ang ganda Kaya lang medyo may tayong basahin to. Oo. Yung ECG po, yan ay sukatan ng kuryente ng puso ng tao. Okay. Ngayon, bawat kalabog o tibok ng puso ng tao, may reading yan doon sa parang graph. Dahil syempre, pag tumibok yung puso, aakyat yung graph. Okay. Ngayon, meron kami tinatawag na PQRST. Pasensya na po, medical yon. Pero ang binibilang doon ng doktor, pag ang haba ng pagitan doon sa kalabog, bawat kalabog. Gets mo, di ba? Ang tunog labdab, labdab, labdab. Pero kapag ang tunog ganito, labdab, labdab. Ang haba ng pagitan, ibig sabihin, mahina yung tibok ng puso. Okay. Yon ngayon, senyales yan ng rheumatic fever. Okay, Pero, so, Doc, na-confine ko. Pag gumaling na ba ang rheumatic fever mo, babalik na sa normal dapat yung rhythm ng puso? Well, I'm speaking for myself. Kailangan mayroong kang rehabilitation program na gagawin sa puso mo. Okay. Normal naman ang tibok ng puso ko. Tumibok naman para sa mga kaklase ko. Elementary, high school, college, tumibok naman ang tama. Yon, hanggang sa makapag-asawa, tumibok naman ang tama. Oo. Pero Doc, itong binabanggit mo kasi na-hospital ka, no? Present ba lahat ng simptomas sa'yo ng streptococcus infection? May sore throat, may paglalagnat, nagkaroon ka rin ba ng parang mga skin manifestations na parang sugat-sugat, may mga scratches, at affected din yung sa ECG mo nga? Textbook case ako, parang dekahon. Lahat lumabas akin. Okay. Ang mahirap dito, kailangan akong i-admit doon sa ospital. Naalala ko, doon ako nag-New Year. At medyo malungkot. Matagal akong na-ospital noon Oo. Naku, alamin nga natin sa ating pagbabalik gaano katagal ang hospitalization kapag ganyan o dahil kung mas naagapan ba ang kondisyon, mas mabilis ang paggaling ng isang pasyenteng may rheumatic heart problem o rheumatic fever or streptococcal infection. Kasi doon pala yun, nagpo-progress yan, Kaya pag-usapan natin sa ating pagbabalik, paano ang gamutan yan? Kasama po natin ang isang medical doctor, si Dr. Edwin Bien. Pinag-uusapan natin dito sa programang Lunas ang mga sintomas ng rheumatic heart disease. Kasama natin sa discussion ang MX3 Natural Supplements. Babalik po tayo matapos lamang po ang ilang paalala oras sa buong Pilipinas, 8:00 ng gabi.
Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Prevention is always better than cure. Kaya para sure, atin ang pakinggan ang palatuntunang pangkalusugan. Lunas! Lunas! Balik tayo sa ating talakayan sa programang Lunas Rheumatic Heart Disease ang ating talakayan. Kasama natin si Dr. Edwin Bien. Kasama nyo rin po Cheska San Diego Bobadilla. Doc, ituloy natin yung ating discussion. So nasabi natin classic symptoms ang iyong naranasan. Meron pa bang ibang mga sintomas nito o complications na pwedeng idulot? Well, when you say complication, nauwi ako talaga sa komplikasyon kasi rheumatic fever lang ako nung pumasok ako sa
ospital. Mm. Later on, dahil government hospital ito, siguro dahil hindi naman napabilis yung pagdadiagnose o kaya yung paggagamot sa akin, nauwi ako sa rheumatic heart disease. Mm. Iba po yung rheumatic fever sa rheumatic heart disease, ha? Okay. Kapag sinabi nating rheumatic heart disease, nagkakaroon na po ng physical na problema doon sa fiber ng puso mismo. Mhm. Tibok lamang po ang nagkakaproblema, kundi yung mismong musculature o muscles of the heart. So pati yan na experience mo, Doc, no? Present ang lahat ng sintomas, nagkaroon ka din ng ano ba yun? Scar ba yun sa mga bahagi ng puso, Doc? Or bukod dun sa manifestation sa iyong puso mismo? Well, una, ang sabi sa akin, medyo lumalaki yung kaliwang bahagi ng aking puso. Okay. Parang bata, di ba? Kaya pala madali akong mahapo. Konting lang eh. Hindi na ako nakakapaglaro ng ng tumbang preso. Kahit nga piko, hirap na ako noong yun, so na-confine nga ako dahil konting lakad, halimbawa aakyat ng hagdan, pagod na kagad. So, nung in-ECG ako, nakita ngayon yung problema. Problema at that time, wala pang 2D echo nun eh. Hindi ko alam kung walang 2D echo dun sa ospital o hindi pa nadi-discover ang 2D echo. Pero sa pakinig sa puso ko, nadinig na kagad ng doktor, meron akong murmur. Murmur. Pag sinabi pong murmur, yung sa stethoscope ng doktor, ibig sabihin, yung tunog ng puso, hindi normal gaya ng labdab, 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 kundi labdrap, labdrap, labdrap. It means, hindi po normal ang buka at sara ng balbula ng puso ko. Okay. Doon sa picture number 11 natin, mayroong ipinapakita doon, Doc, na cross-section ng mga balbula ng puso. Eto, Doc, inflamed ba yan kaya hindi siya nagsasara at pumubuka ng maayos? Kasi parang may cross-section yan, Doc, no? Doon sa ating larawan na kung parang tubo ho yan or hose, pag hiniwa nyo sa gitna, makikita mo parang makapal yung loob, Doc. Tama. Ang tawag dyan, mitral valve stenosis. Okay. Isipin po ninyo ang bisagra ng pintuan. Kapag ito ay kinakalawang, pag binubuksan at sinasara nyo, medyo makunat. Diba? Tumutunog pa nga diba? Ganon yung mitral valve. Hirap siyang bumuka, hirap siyang sumara, dahil, ito namang mga streptococcus na to, ewan ko ba, doon ba naman nagbahay? Kaya yung picture na yan, Doc, makikita sa na pati yung pagdaloy ng dugo, yung may oxygen na at yung tapos ng kuhanan ng oxygen, affected yan, Doc. Opo, kasi nga, ang mitral valve, nandun siya sa pagitan nung kaliwang puso, yung upper at saka lower chamber. Di ngayon, mahirapan ngayon siyang bumomba papunta sa aorta. So, ano pong mangyayari ngayon? Lalaki at lalaki siya. Dahil ganyan yung na-experience mo, Doc, gaano kakatagal kasi sabi mo na hospitalize ka? Naku, more than 1 month, naawa nga ako sa lola ko eh. Okay. Imagine mo, I'm less than 5-year-old. Absent ako sa eskwela na kinder. Okay. Nung lola ko, dahil ang father ko noon ay OFW, ang mother ko nagwo-work, lola ko ay umuwi mula Bicol para bantayan ako sa ospital. Alam mo, kaya ako naawa sa kanya. Inabot kami ng Pasko. Doon kami nagpasko sa hospital. Hindi naman ako private room. Ward ako. Ang kinain namin yung sustento ng ospital. Ati pa kami. Palagi ko lugaw lang yun. Noong nagpuputukan ng New Year, na awa naman sa akin yung lola ko dahil hindi ko masilip kasi mataas ang pitana, binuhat ako para makita ko yung mga quitis sa langit. Yan. Nag-make a wish ako, akala ko falling star, quitis pala yun. Nag-make a wish ako. Na one day, maging doktor ako. Okay. Doon nagsimula yung desire ko noon eh.
alam ko yung karamdaman ng mga bata. Ayun. At nakirap magkasakit. Ayun. Hindi pala falling star yun. Oo. Ano pala, May- Roman candle. Medyo blessing in disguise pala yung nangyari, Dok. Kasi natandaan mo at nagkaroon ka ng pangarap na one day manggagamot ako ng mga may sakit. Alam mo, hindi ko nakalain yun dati. That happened in kinder. Nalimutan ko na yun during high school eh. Okay. Just happened naturally. Siguro na at the back of my head, nandun na. Siguro sabi ni Lord, nasabi na, di ba ganun yun eh. Ako naman magbibigay sa'yo. Jeremiah says, before you were born, I knew you. Galing. Tama, Dok, no? Kung pinanganak Edwin, alam ko na patutunguhan mo. Magiging doktor ka. Oo, sample lang yung naramdaman mo. Oo, sample lang yan. Para alam mo ang feeling ng mga na-o-hospital, nagkakasakit. At darating pala panahon, Doc, no, na pati sa radyo, pati sa TV and social media, nag-share tayo ng ganito para doon sa mga kababayan natin na hindi na dapat nila mararanasan yung ganyan. Prevention dapat. Prevention talaga dapat. So ngayon, eto na ang mga prevention. So, yung mga sintomas na nararamdaman po ng anak ninyo, wag niyong babaliwalain. May simpleng laboratorio na hindi po mahal, less than 500 pesos. Ang tawag dito, ASO test. O, para matandaan nyo, ASO, ASO. O yan, kukunan lang po ng dugo yung anak nyo. Ipapatak lang po siya para kang nagpa-blood test lang sa slide. Oo. Ilang pampakulay. Po nilang medyo kumumpul-kumpul yung parang sebo ng pinakulo bulalo, tapos nagkulay, pula, positive sa ASO. Positive na, okay. Yun, anti-streptolysin o yung anak nyo. So it's not expensive, have it done. Kapag nakikita nyo yung anak nyo may lagnat, may sore throat. Pag positive, at least, maagapan ng gamutan. At Saan pinapagawa yan, Dok? Sa ospital? Kahit saan laboratory. Sasabihin mo lang, magpapatest po ako ng ASO. Magugul. At mabilis lang. Ay, in front of you. Para kang nagpa-blood type, di ba? In front of you, magagawa. Yes. So, depende rin kung pababalikin ka pa kinabukasan, kung agent. Halimbawa, nag-positive. Then it's the time na punta kayo sa doktor talaga. At ipapa-2D echo na ngayon yung puso ng anak nyo. Ayun, karagdagang test na ang ibibigay. Opo, 2D echo, nasa picture 17 po yun. Makikita nila kung yung tibok ng puso ay wala na sa tiyempo. Okay. So, mas advanced test ito na ginagawa to confirm kung anong status ng puso ng may mga sintomas ng rheumatic fever or rheumatic heart disease. Heart disease, yes. Okay. Para pagbigay po ng tamang gamutan. Okay. Speaking of tamang gamutan, siguro sa pagbabalik natin, Doc, tsaka natin i-discuss anong mga gamot ang ibinibigay at madali lang ba itong gamutin o inaabot ba ito ng pangmatagalang inom ng gamot? May mga magagandang kumbaga, prognosis ba ito na kahit na may mga sintomas, sabi nga nito, present lahat ng sintomas sa kanya, pero gagaling at aayos naman ang kondisyon ng may rheumatic heart disease. Treatment sa pag-uusapan natin sa ating pagbabalik. Kung may tanong po kayo, may hotline number tayo, 0918-8888-693 o kaya i-chat niyo po kami. Mayroon kaming Facebook page na ginagamit, yung sa MX3 Natural Supplements. Yung kay Doc, i-chat niyo lang po siya anytime. Edwin A. Bien. Opo. Ayun, sa Messenger. Yung sa akin naman po, Cheska San Diego, Bobadilla, babalik tayo matapos lamang po ang ilang paalala. Ito ang programang Lunas. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Amoy forever.
Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama si Nalakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Para sa karagdagang kaalaman kung paano maiiwasan at malulunasan ng iba't ibang karamdaman, atin ang pakinggan ng programang Pangkalusugan, Lunas.
Balik tayo sa huling bahagi na ng ating talakayan sa programang Lunas. Kasama niyo pa rin po Cheska, San Diego, Bobadilla, and Dr. Edwin Bien, ang aming pong tandem tuwing Monday ng gabi. Nagpapaliwanag at nagbibigay sa inyo ng dagdag kaalaman tungkol sa kalusugan. Kapartner natin sa discussion, ang MX3 Natural Supplement. Kaya kung kayo po ay nag-MX3, coffee man yan, capsule, o kayo ay tagatangkilik ng alinman sa produkto ng MX3, magandang gabi po sa inyo. At sana may mga dagdag kaalaman po kayo nakukuha sa discussion natin with Dr. Edwin Bien. So Doc, ano ang mga treatment o gamutan sa rheumatic heart disease? Dahil mikrobyo ito, bakterya ito, antibiotiko. Ang problema, yung antibiotiko nito ay iniiniksyon. Ito ay penicillin G or benzathine penicillin. Kulay puti ito at napakalapot na parang mas malapot pa sa kondensadang gatas. I-iniksyon po ito. Hindi kaya ng bata na iniksyon ito sa kanyang braso. Kaya ini-iniksyon po ito sa pigi. At kapag ini-iniksyon sa akin ay talaga namang parang 3 minuto hanggang 5 minuto hindi yata ako makatayo. Masakit po ito. Buwanan, once a month. For 1 year, ako po ay ininiksyonan. Okay. After 1 year, nakiusap ako na kung pwede, tabletas na lamang. Total, hindi naman ako nag-manifest ng sore throat. That's one treatment. May ibang doktor na nagpapayo na operasyon. Tatanggalin daw ang tonsils. Okay. Depende po yun sa mga magulang ninyo. Kung o ay papayag na tanggalan ng tonsil yung bata, may good and bad po yun eh. The good is, tanggal na yung tonsil mo. The bad is, ang tonsil po kasi may function yan sa ating katawan and that is para magsala ng kung anumang mga mikrobyo at particles na masisinghot niya. So kung tinanggal na yun, wala ka ng tagapagsala, diretso na po sa baga. Kung may mikrobyo so hindi totoo, Doc, na kapag adult ka na, wala na daw masyadong purpose ang tonsil mo, pwede nang tanggalin. Alam mo, yan din ang mga noong araw ay sinasabi ng ibang doktor na may mga bagay daw sa ating katawan na useless na pwedeng tanggalin. Okay. Tonsils at appendix. Pero research and new findings has shown hindi po maglalagay si Lord ng bagay sa iyong katawan na hindi mapapakinabangan. Oo. Okay. So, pakinabang po yan. Tagasala po yan. Buti na lang yung akin. Now, that is the treatment, no, to kill the bacteria. On my side, patuloy po ang pag-gargle kung maaari ng mainit na tubig na may salt para kung ano man nasinghot nyo sa eskwelahan, nalilinis pa rin. O, yung pag-iwas sa cold water dahil talagang sumasakit pag may cold water. So hindi tayo nakakakain ng ice cream. Naiwasan ko na rin ang mga sweets. So nakadagdag po yun na magandang prevention. So mas maganda talaga prevention, always better and more economical than cure. Prevention is the best form of cure. Now, kanina tinanong mo sa akin, paano na yung puso ko? Lumaki eh. Talagang lumaki. Paano ko yan ma-rehabilitate? Yun naman ang kagandahan. Noong high school ako, hindi ko alam kung sa kabutihan o kamalasan, na-exempt tuloy ako sa CAT. CAT, yung, alam mo yung CAT? Excuse ka. Excuse, kasi yung puso ko kung lumalagabog pa daw no? Okay. Excuse, malaki pa. Pero ang ginawa ko, nag-aral ako mag-swimming nung high school. By college, naging varsity player ako ng UST sa swimming. Okay. Yun ang rehabilitation ng puso. Na-exercise din kasi ang heart mo, Doc. Best exercise sa puso ay swimming. Hindi lang yung magmahal, Doc, ha? Well... Samahan mo na rin ang swimming, di ba? Oo nga naman. Ay, tama po yun. So, yun, malaking tulong po yun kung sakali man. At yung pagpili ng tamang pagkain. Marami po ako mga iniwasan. Sana'y kayo rin kung magulang, paiwasan nyo hindi tama sa mga anak nyo. At sa ngayon, as an adult, patuloy po akong nag-gym at umiinom ako ng suplemento na maganda sa puso ko.
Ayun, isa na nga dyan, Doc, yung binabanggit natin na may tulong talaga sa heart kasi ang MX3 na regular capsule o yung classic na capsule, may tulong na yan sa buong katawan natin at sa heart natin. Pero I think may variant pa ang MX3 na talagang may added protection and added assistance para sa heart. Yung po yung MX3 Plus. So kung may anak po kayo, nasa high school, nasa college, at gusto po ninyo maganda ang tibok ng puso niya, yung MX3 Plus po kasi may coenzyme Q10. Bukod doon sa alpha, beta at gamma nutrient nito, yung coenzyme Q10 po kasi maganda po sa puso yun. Okay. At yung alpha nutrient naman ng MX3, kaya nga 3 may alpha, beta, may gamma. Yung alpha, antimicrobial yun. May mga pag-aaral po nun talaga. Lumalaban sa mikrobyo yun. Okay. So ito, Doc, pwedeng i-take yan or pwede pa rin magsuplemento o mas dapat pa talaga magsuplemento kung ikaw ay nagkaroon ng previously ng rheumatic heart disease or currently meron, okay lang ba? Opo, napakaganda. Una, kailangan talaga ng tulong ng puso eh. Okay. So ang pagte-take ng supplementation na ganito, Doc, ay pwedeng isabay doon sa gamot nila, doon sa kasalukuyang nagtitreat ng rheumatic heart symptoms? Opo, halimbawa yung anak ninyo ay kaya ng lumunok ng capsule. Ako kaya ko na ng 5 years old eh. So 5, 6, onwards hanggang high school, no? Pwede gawing vitamina ng anak ninyo yung MX3 Plus eh. Okay. Pwede po kasi yun sa bata. Ang kagandahan nun, all natural yun eh. At talagang pampalakas ng puso po ng inyong mga anak. Oo. So safe ito, Doc, ha, yung MX3 kasi normally yung mga very willing and open na mag-supplementation ay yung mga adult na or madalas sabi nila senior na mas nangangailangan ng vitamina and nutrients. So safe para sa bata ang MX3 capsule or in this case MX3 Plus. I would agree dahil remember, ang pinanggalingan po ng MX3, yung M doon is mangustin. Sa mga pag-aaral, alam naman po natin na ang mangustin bilang prutas ay pwede sa bata, sa matanda. Mayroon po kayong mga iniinom na mga maintenance medicine na. In fact, kahit nga may cardiac problem kayo po yung MX3 Plus, no? Plus kasi nga po may coenzyme Q10. Okay. Kung may karagdagan silang katanungan lalo na din sa availability ng produkto na yan, pwede po kayong mag-message anytime sa kanilang hotline number o kaya i-chat niyo po sila sa Facebook page na MX3 Natural Supplements. May mga post naman po doon. Aba, madalas silang nagla-live ngayon sa TikTok Shop, sa Lazada and Shopee na mga stores nila kung saan may mga promo, Doc, ha? Mas mura nilang nabibili o kaya mga bundle promos na pwede po ninyong ma-avail doon sa mga platforms na yan. So tumutok lamang po sa Facebook para sa mga links kung kailan ho sila nagkakaroon ng live or kung anytime gusto nyo naman mag-order, pwede rin po at pwede rin bumisita sa pinakamalapit na mga drugstores o mga legitimate drugstores nationwide. Available po ang MX3. Kung may mga tanong, ang number po nila 0918-8888-693. Makabibili kahit wala pong reseta ng doktor. Pero kung kailangan na magpa-check up dahil may mga sintomas po kayo ng rheumatic heart disease or fever, i-message lamang po si Dr. Bien. Doc. Yes po. At sana makatulong tayo kung kayo may karamdaman sa puso, bata man kayo o matanda, messenger lang po. Edwin A. Bien, and God willing, sana may maitulong po tayo. Ayun, prevention is always better than cure or the best form of cure. Sabi nga ni Dr. Bien kanina. Once again, Doc, maraming salamat and belated Happy Hearts Day, Doc. Tayo din. Ayan, maraming salamat. Luzon, Visayas at Mindanao, naway marami po kayong natutunan, naliwanagan sa mga dapat nating tandaan tungkol sa pangangalaga ng ating katawan, ng ating kalusugan, lalo na ng ating puso. Nakasama po natin ang MX3 Natural Supplements. Nakasama natin si Dr. Edwin Bien, ang ating medical doctor. At nakasama nyo rin, Cheska San Diego Bobadilla. Susunod na po sa programang Lunas, ang Lunas Extension. Kasama naman si Faith Salaver Clamor. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension.